Mga oras na ito, mahal na mga kapatid, tayo dadako na po sa pinakamahalagang bahagi sa ating pananambahan, ang pagkikinig ng salita ng Diyos na ito'y dadalhin po sa atin sa pamamagitan ng ating beloved preacher, Brother Juju Abad. Praise the Lord. God bless you po, ating beloved preacher, Brother Randel. Minamahal tayo pang lahat tumayo. Tayo pa isang masamang manalangin sa oras na ito. Let us pray. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus. Kami nagpupuri, nagluluwalhati. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patnubay at gabay mo sa ginintuang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Kami yung pinagkatipon sa lugar na ito upang sama-sama kami magbigay papuri, sumamba sa iyo, magpasalamat sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kalayaan na pinagkaloob mo sa amin. Malayang-malaya kami nakapagpupuri, mahal na Panginoon, tunay na kagalakan ng aming puso. Ang purihin ka, ang pasalamatan ka, mahal na Panginoon. Dalangin namin ang iyong gabay, ang iyong patnubay sa oras na ito, sa ganang amin. Wala po kaming magagawa, maging inyabang lingkod. Mahal na Panginoon, ikaw ang pinagbubukalan ng karunungan. Anoint thy words, O God, put thy words in mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong balakid at lang sa aming pakikinig. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos, yung palakpak na abot ng langit, minamahal, luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong si Kristo. First and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dear Savior. And we give double honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist Wildis Randall Meda, and also the beloved assistant pastor Alina C. Almeda. Love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeda family, sa lahat ng mga anak, apo, manugang ng ating kagalang-galang na pastor na kasalukuyang inatasan ng Diyos sa pangmangasiwa sa kanyang banal na gawain. At sa lahat po ng ating mga beloved ordained preachers, mga katawang sa gawain ng Diyos, at sa lahat ng ating po mga webcast viewers, mga minamahal, happy viewing po sa inyo pong lahat. Salamat sa pag-antabay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Nawa ang Diyos ang magpala sa ating lahat, minamahal. At luwalhatiin ang ating dakilang Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang pagpapala. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Say amen. Say amen. Kumusta na po kayo mga minamahal? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Taglayang pagpapala, biyaya na galing sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal sa material, sa financial, sa spiritual na mga pagpapala, sa pag-iingat, tunay na wala pong katapusan ang ating pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, sapagkat ang biyaya na ating tinatanggap ay walang pagkatapos. Sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi mauubos ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay mula ng ating nakilalang ating dakilang Diyos. At isipin po natin, kahit hindi pa po tayo naglilingkod, kahit hindi pa po natin kilala ang mahal na Panginoon, atin na pong nararanasan ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Lalo tigit, nung makilala na po natin ang ating mahal na Panginoon, tayo po'y pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos. Sa oras nito, minamahal, tayo po'y dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang ating pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ang ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, the favor of the Lord. The favor of the Lord, yung lingap o panig ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ito po ang isa sa mga rason, minamahal, bakit po tayo tapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Bakit po tayo dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tayo po'y nagtatapat sa pagbibigay. Namumuhay po tayo ng may kabanalan. Kahit saan tayo nandoon, mga minamahal, sapagkat alam natin, mga minamahal, na nakikita tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man tayo nakikita ng mga preachers,
ng mga worker, pero alam natin, mga minamahal, na nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, the eyes of the Lord are in every place, beholding what is the evil and the good. Nakikita tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil alam natin, saan man tayo dako naroon, nakikita tayo ng ating mahal na Panginoon, nagsusumikap tayong maging karapat-dapat sa Kanyang harapan. Nagsusumikap tayong maging banal, maging malinis, maging matuwid, maging kaaya-aya sa Kanyang banal na harapan. The purpose is to gain His favor. To obtain and to gain His favor. Dahil alam natin, mga minamahal, na once we gain God's favor, the blessing will flow, the blessing will follow. Amen. Ang pagpapala ay dadaloy kapag makuha natin yung pabor ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat, mga minamahal, ang nais ng ating mahal na Panginoon ay pagpalain tayong lahat. At ang sabi pa nga ng Biblia, there is blessing and obedience. May pagpapala sa pagsunod. Wala pong pagpapala sa pagsuway. Ang pagpapala, mga minamahal, na ating inaasam ay nasa ating pagsunod. Hindi man ito agad-agad dumarating, yung mga prayers natin, hindi man ito agad-agad tinutugon, yung mga kahilingan natin, hindi man ito agad-agad tinutugon, pero in the right time, in the right moment, we believe, mga minamahal, na ito'y darating sa itinakdang panahon ng ating mahal na Panginoon. Huwag lang po tayong magmadali. Kasi minsan may mga Kristiyano na gusto nila kapag manalangin, tugunin agad yung kanilang mga prayers. Amen? Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, be patient. Dapat ay matuto tayong maghintay. Dahil yung timing ng mahal na Panginoon ay perpekto. Hindi kulang, hindi sobra. Ang timing ng mahal na Panginoon, perpekto. Ang timing ng ating dakilang Diyos. So we need to gain, we need to obtain God's favor. Sapagkat once we obtain and gain God's favor, yung blessing na andyan, ano man ang rini-request natin, ano man yung mga prayer request natin sa Panginoon, ano man yung mga spoken request natin, ano man po yung mga kahilingan natin sa mahal na Panginoon, material, financial, spiritual. Alam ko po, mga minamahal, marami tayong prayers. Marami tayong hinihiling sa mahal na Panginoon. Say amen. Marami tayong idinadalangin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, marami tayong ipinagpipray sa ating mahal na Panginoon. Kung isusulat natin sa buong yellow pad, yung ating mga hinihiling sa mahal na Panginoon, baka mapuno pa yung yellow pad. Sa dami ng ating hinihingi sa ating mahal na Panginoon. But sabi pa nga ng aking narinig, we need to pay the price. Amen? Kung gaano kalaki yung ating hinihingi, kailangan ganun din kalaki, kabigat yung ating mga sakripisyo na pinapakita sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yun po'y tinutumbasan. Lahat ng ating hinihiling ay may katumbas na katapatan. Lahat ng ating hinihingi ay may katumbas na pagpapagal. Yun po ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. We need to gain God's favor. Tingnan po natin si Noah. Sabi ng Bible, Noah walked with the Lord. Amen? He is walking with God. Kasama niyang lumalakad ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, siya'y namumuhay ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Why? Because he walked with the Lord. And because he walked with the Lord, the favor of the Lord is with him. Yung pabor ng Panginoon ay nasa kanya. Nung tinanggap po niya yung favor ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi lang siya ang iniligtas ng mahal na Panginoon. Yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, asawa ng kanyang mga anak. That is because, mga minamahal, he gained God's favor. So ganun din po sa atin, mga minamahal. Tayo po ang gagamitin ng ating mahal na Panginoon upang maging daluyan ng pagpapala, mga minamahal, sa ating buong pamilya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po, sa isang pamilya, as long na merong isang nanatili, napakalaki ng chances, mga minamahal, na silang lahat ay may balik sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Silang lahat ay kahabagan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi po rito, from the book of Proverbs chapter 8, verse 35. Kindly po sa ating beloved Bible reader, paki-plus po natin sa screen yung ating Tagalog version. From the book of Proverbs, chapter 8, verse 35. For whoso findeth me, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia sa Tagalog version, sapagkat, Kylie po, pakibasa sa Tagalog version. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 8, talatay 35. Sapagkat sino mga nakakasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay,
at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sapagkat sino mang makasumpong sa akin, amen, ang pinag-uusapan dito yung ating mahal na Panginoon. We are blessed among the blessed. Why? Dahil nasumpungan natin ang mahal na Panginoon. We are blessed among the blessed dahil nakilala natin ang ating dakilang Diyos. We are blessed among the blessed sapagkat sa dinami-dami ng tao, just imagine, 7.8 billion people around the globe. Pero sa dinami-dami ng tao, isa tayo na kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay nasa sinapupunan pa ng ating mga magulang, hindi pa magkakilala si nanay at si tatay, pero tayo po ay itinalaga na ng ating mahal na Panginoon. Darating ang isang araw, tayo po ay tatawagin ng mahal na Panginoon at maglilingkod sa Kanya. Kaya narito po tayo, hindi ito choices natin. Sabi ng Biblia, hindi tayo tumawag, hindi tayo pumili sa Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang pumili sa atin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kung isipin natin, sino ba tayo? Sino ba tayo? Sino ka ba? Ano bang meron sa'yo? Sino ba tayo para bigyan ng halaga, para bigyan ng pansin, para bigyan ng oras ng mahal na Panginoon? Tayo po'y wala naman. Amen. Pero sabi ng Biblia, pinagpala tayo dahil nakasumpong tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Amen? Isang dakilang Diyos, isang buhay na Diyos, Diyos na nag-iingat, Diyos na nagpapala, mga minamahal, kahit sa ating mga pagtulog, tayo iniingatan, pinoproteksyonan ng ating mahal na Panginoon. Hanggang sa paglabas natin ng bahay, hanggang sa pag-uwi, taglay natin ang pag-iingat at proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Isang dakilang biyaya at pagpapala po na masumpungan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya every time na tayo po'y nagpapasalamat, wag po nating kakalimutang pasalamatan, mga minamahal, na tayo po ay tinawag at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man tayo karapat-dapat, mga minamahal, ngunit binigyan tayo ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na makilala siya. At ang sabi rito, sino mang makasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay, mga minamahal. Ito po'y buhay na tinutukoy dito ay spiritual na buhay. Amen? Dahil dati-rati, we are physically alive, but we are spiritually dead. Buhay ang ating physical, ngunit patay tayo pagdating sa spiritual. Bakit po? We are separated from the Lord. Hindi po natin kilala ang Panginoon. Malayo po tayo sa Kanya. At ang lahat ng malayo sa presensya ng Panginoon, they are physically alive but spiritually dead. Pero nung makilala natin ang ating mahal na Panginoon, tayo po ay dati-rating mga patay. Ngunit nang masumpungan natin ang ating mahal na Panginoon, nasumpungan natin ang buhay, panibagong buhay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, sila'y magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ito po yung favor, lingap. In Tagalog, mga minamahal. Sa English, ito yung favor. Ang sino mang magtatamo, makakasumpong sa Panginoon, ay magtatamo ng buhay at sila'y magtatamo ng pabor ng Panginoon, ng lingap ng ating dakilang Diyos. So may pagpapala po, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. May biyaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang iba ay tinanggap na natin. Amen? Ang iba ay tinatamasa na natin. Pero may mga pagpapala pa tayong nakabinbin. May mga pagpapala pa tayong mga minamahal. Inihanda ang mahal na Panginoon para sa iyo at para sa akin. At alam po ninyo, once we gain God's favor, no one can stop that blessing that God prepared for us. Wala pong makapagpipigil, mga minamahal, sa pagpapala na yan na para sa iyo kapag makuha mo yung pabor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, yung tinatawag na common success, tagumpay ng mga anak ng Panginoon. Meron pong tinatawag na success without God and success with God. Success without God and success with God. Maraming nagtatagumpay ngayon. Nakakapagtapos sa pag-aaral, nagiging cum laude, summa cum laude, nagiging degree holder, nagiging tanyag, nagiging kilala. Mga minamahal, their success is, mga minamahal, masasabi ko pong, mga minamahal, hindi gaanong mahalaga ikumpara mo sa tagumpay ng mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Meron silang success, bagamat hindi nila kilala ang Panginoon, hindi po sila naglilingkod sa ating dakilang Diyos, meron po silang tagumpay, pero ang tagumpay nila
ay hindi makapagbigay papuri at luwalhati sa ating mahal na Panginoon. Iba yung success ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Iba po yung tagumpay na ating natatanggap. Dahil sa bawat tagumpay na ating natatamo, ang kapurihan, kaluwalhatian ay palagi nating ibinibigay sa ating mahal na Panginoon. Di ba? Makapagtapos lang yung ating mga anak ng high school. Lalo na kung makapagtapos ng graduate. Mga minamahal, hindi maubos-ubos yung ating papuri, yung ating pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Matanggap yung ating mga anak sa mga trabaho, makapag-abroad, kumita ng sapat na halaga para makatulong sa gawain. Hindi na maibsan ang ating mga puso sa pagpapasalamat sapagkat ang tagumpay na ating natatamo, mga minamahal, ay para sa kapurihan palagi, para sa kaluwalhatian palagi, at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Kaya merong mga magagaling, merong mga matatalinong tao, merong mga taong madiskarte, mapamaraan, pero hindi nagtatagumpay. Amen? Wala po sa strategy. Yung common success na minimension natin, wala po ito sa galing. Wala po ito sa strategy. Hindi porket nakapag-aral ka ay malaki ang chances mo makapag-success. No, mga minamahal, sa ating mga anak ng ating mahal na Panginoon, we need to gain God's favor. Ano man ang ating inaasam, ano man ang desire ng puso natin, ano man ang hinihiling natin sa mahal na Panginoon, ang pinakaunang step na ating kailangan gawin is we need to gain God's favor. Kailangan natin ma-obtain yung lingap, yung pabor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, hindi porket magaling ka, hindi porket marunong ka, hindi porket nakapag-aral ka, hindi porket mapamaraan ka, mga minamahal, ay magiging successful ka na sa buhay. Hindi po, mga minamahal, hindi po yun garantiya. Amen. Hindi po yun garantiya. Kaya makita mo, bilang Kristiyano, minumulat ang ating isip, ang ating puso, ng ating pinakamamahal na Panginoon, na unahin palaging hanapin ang katwiran kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palaging i-pursue natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. We need to pursue God before the blessing. Kaya lang, sometimes, nababaliktad yung design. Yung totoong design, pursue God, and the blessing will follow. Amen? Kaya lang minsan, nababaliktad ang design. Ang pinupursue natin, ang chinichase natin yung blessing. Kaya, mga minamahal, magugulat na lang tayo sa ating mga minamahal, kahabol ng pagpapala, kahabol ng pinansyal na pagpapala, ng blessing. Amen. Paglingon natin, malayo na ang ating mahal na Panginoon. Kasi yung design ng mahal na Panginoon, we need to pursue God and the blessing will follow. Yun po ang design ng mahal na Panginoon. Unahin, i-pursue, i-chase, i-pursue yung ating mahal na Panginoon and the blessing will follow. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo na kailangan magpagod, hindi mo na kailangan magpagal, hindi mo na kailangan, mga minamahal, kumbaga ma-stress sa kahanap ng blessing. All you need to do is pursue God. Unahin mo palagi ang mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil ang pagpapala ay darating. Kusang kakatok sa ating mga pintuan, yung mga pagpapala na ating inaasam. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mapapansin natin, yung mga Bible character, yung mga mighty mans, yung mga prophets, yung mga apostles, they long, they seek, and pray God's favor. They long and seek God's favor. Sila po'y nag-aasam. Amen? Kahit sila po ay mga mighty mans na, sila po ay mga prophets na, sila po ay mga apostles, yung mga Bible character sa Bible, sila po ay palaging naglulong ng favor ng mahal na Panginoon. They seek God's favor. Hinahanap nila, they pray God's favor. Palagi silang nagpe-pray. Every time, they kneel their knees in prayer, palagi nilang ini-include sa panalangin nila, mga minamahal ko, yung pabor palagi ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Naalala ko yung testimony ng ating beloved Mama Dear. Dumating po yung point na nagkaroon tayo ng krusada. Amen? Malapit na po yung schedule ng krusada, pero kulang pa ng budget. Alam po ninyo ang ating beloved honorable pastor, kapag nagigipit, nangangailangan ng pinansyal, hindi po yan humihingi sa tao. Hindi po yan ang turo ng mahal na pastor. Huwag hihingi sa tao, huwag lalapit sa tao. Bakit po? Minsan, kapag tayo po'y lumalapit ng tulong sa tao, may panunumbat, sinusumbatan tayo. Pero kapag ang Diyos ang tumulong, walang sumbat kang maririnig, mga minamahal. Amen? Kaya't ang turo ng mahal na pastor, kapag tayo po'y nangangailangan, tayo po'y nagigipit, amen. Wala tayong ibang gagawin. Lumapit sa mahal na Panginoon. Seek God's favor.
pursue the Lord. And the blessing will follow. Ang ginawa ng mahal na pastor, mga minawal miniting yung mga manggagawa, mag-aalay ng ayuno. Dahil may mga instances talaga sa ating mga pangangailangan, tinitest ng mahal na Panginoon kapag tayo nagigipit kung anong hakbang na ating gagawin. Kung anong dapat nating gawin, tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon. Alam po nyo, nag-ayuno, mga manggagawa. Dahil siyempre, yun po ang pinakasolusyon. Hanapin ang mahal na Panginoon. Hanapin ang mukha ng mahal na Panginoon. Unahing luwalhatiin ang ating dakilang Diyos. Umiyak, mga minamahal. Magsumamo sa ating dakilang Diyos. At alam po ninyo po ang kanilang ginawa. Nalugod ang mahal na Panginoon. Nahipo ang Diyos, mga minamahal. Perfect timing. Nagulat sila, mga minamahal. Biglang may dumating na isang Amerikano. Yung Amerikano ngayon, nag-travel pa from America to Manila. At alam po ninyo, mga minamahal, nagulat sila dahil pagkatok sa pinto, may durong dalang attache case, binibigay sa ating mahal na pastor. Ang sabi niya, hinahanap, nasaan daw si Evangelist Almeida. Ang sabi ng mga minamahal, nung siya po ay nandun daw sa Amerika, the Lord speak unto him. Nangusap ang mahal na Panginoon sa kanya. Ang sabi sa kanya, go to the Philippines and find Almeida. Give him money. Alam po ninyo, mga minamahal, tingnan po ninyo ang favor ng ating mahal na Panginoon si Kristo. Hindi po yun kilala ng mahal na pastor kung sino ang pastor na yun. Ngunit, kinausap siya ng mahal na Panginoon na pumunta ka ng Pilipinas. Hanapin mo si Evangelist Almeida. Bigyan mo siya ng pera. Timing, mga minamahal, tayo po yung nangangailangan ng pinansyal para sa banal na krusada ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung point ko po dito, makita po natin, mga minamahal, once we obtain God's favor, yung mga needs natin, mga minamahal, ay pupunuan ng ating mahal na Panginoon. Yung pangangailangan natin ay pupunuan ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating pangangailangan? Materially, financially, spiritually na ating pangangailangan, lahat po yan ay pupunuan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So makita mo, they long God's favor. They seek and they pray God's favor. Hinahanap nila. Sila po'y nananalangin, mga minamahal palagi, na yung lingap ng Panginoon, yung pabor ng ating dakilang Diyos ay mapasa kanila. Psalms chapter 119 verse 58, kindly po pakibasa. From the book of Psalms chapter 119 verse 58, I entreated thy favor with my whole heart. Be merciful unto me according to thy word. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 119, talatay 58. Aking hinihiling ang iyong biyaya ng aking buong puso. Magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, aking hinihiling ang iyong biyaya ng aking buong puso. Amen? Wholeheartedly. Once na tayo po yung humihiling ng habag ng Diyos, awa ng mahal na Panginoon, kailangan yung buong pusong pananalangin, hindi yung panalangin na gasgas. Hindi yung panalangin na mababaw.